Welcome back mga ropa, kwentuhan muna tayo. Pag-usapan natin ang send-off game na kupunan ng Gilas Pilipinas. Ito ay kontra sa kupunan ng Macau Black Bears. Itong game na to mga ropa ay isang friendly game. Pero itong friendly game na to mga ropa ay sobrang exciting dahil sobrang intense at all out ang bawat players dito sa game na to. At dito nga mga ropa, sa game na to ay tinambakan ng kupunan ng Macau Black Bears ang kupunan ng Gilas Pilipinas doon sa may first half. Umabot sa 20 points mahigit ang kalamangan ng kupunan ng Macau Black Bears. Tambakol talaga ang kupunan ng Gilas Pilipinas. Pero doon sa may second half mga ropa, sa may third at fourth quarter, doon na nabuhayan ng fans at ang mga players sa kupunan ng Gilas Pilipinas dahil sa may second half, doon nila hinabol ang kalamangan ng kupunan ng Macau Black Bears. Never say die ang kupunan ng Gilas Pilipinas mga ropa, pambihirang diskarte at pambihirang tapang ang kanilang pinakita para habulin pa ang kalamangan ng kupunan ng Macau Black Bears. Solid na solid nga ang panood ng mga fans sa live mga ropa, ganun din ang mga nanonood sa may internet or sa kanilang mga bahay. Yun mga ropa, isa-isa may natin ang pambihira at nakakabilib na comeback sa diskarte na ginawa ng kupunan ng Gilas Pilipinas sa may send-off game na to. Talo na, inanalo pa ang kupunan ng Gilas Pilipinas. Ito ang game analysis at breakdown. Gilas Pilipinas versus kupunan ng Macau Black Bears. Simulan na natin to. Okay, game. Ngayon mga ropa, doon sa may buong first half, Macau Black Bears is all over again sa kupunan ng Gilas Pilipinas. Sila ang nangibabaw sa may first half mga ropa at ang pangunahing reason doon ay maraming 3-pointers ang naipasok ng kupunan ng Macau Black Bears against sa kupunan ng Gilas Pilipinas. Actually mga ropa, sa may first half ay tumataginting na 12 out of 17 ang kupunan ng Macau Black Bears sa may 3-point area. Samantalang ang kupunan ng Gilas Pilipinas mga ropa ay 6 out of 14 lamang. 12 3-pointers ang pinakawala ng kupunan ng Macau Black Bears. Kung i-convert yun mga ropa, tumataginting na 36 points kaagad yun. At yan ang main reason mga ropa kung bakit tambakol ang kupunan ng Gilas Pilipinas dito sa may first half. At dito nga sa play na to mga ropa, nakakuha pa ng good defense ang kupunan ng Macau Black Bears and na-convert naman nila into fast break points. Ang good defense na yan, basket is good. At eto mga ropa, take note sa mga hindi nakakaalam, may Pinoy na player ang kupunan ng Macau Black Bears. Ito yung sentro nila na si QMB or si Quentin Milora Brown. Actually mga ropa, si QMB ay may desire na maglaro para sa kupunan ng Gilas Pilipinas. Yun nga lang mga ropa, sa ngayon ay hindi pa siya pinapayagan ng FIBA. Pero dito nga sa game na to mga ropa, sa may send-off at friendly game na to, ay si QMB ay naglalaro para sa kupunan ng Macau Black Bears. And tingnan natin ang pwesto niya dito mga ropa. Nandito siya sa may top of the key 3-pointer. At pansinin muna natin ang ginamit ng pensa dito ng kupunan ng Gilas Pilipinas. Naka-man-to-man zone defense sila dyan mga ropa. At ang bumabantay dyan kay QMB ay walang iba mga ropa yung kanyang katapatan na si Japet Aguilar. Ngayon mga ropa, si Japet Aguilar ay sentro at mabagal. Kumbaga ang depensa niya dito sa may ibabaw ay mabagal talaga. Hindi natin may pagkakailayan. Kaya nangyari dito mga ropa, sa depensang to ni Japet Aguilar may enough space, enough separation dito si Quentin Milora Brown para pumukol ng 3-pointer. May shooting talaga si QMB mga ropa sa may 3-point area. Kung kahit walang kabog-kabog mga ropa, tinirahan niya ng harap-harapan dito si Japet Aguilar. Basket is good naman yan para kay QMB. Kaya nga sinabi nga sa inyo mga ropa, maraming 3-pointers ay naipasok ng kupunan ng Macau Black Bears dito sa may first half, kaya natambakan ng kupunan ng Gilas Pilipinas. Pero kahit natambakol ang kupunan ng Gilas sa may first half mga ropa, ay tignan pa din naman natin ang kanilang mga plays na ginawa dito sa may first half. Ang una dito mga ropa, heto, napakagandang pasan to. Dwight Ramos papunta kay Kevin Kiambao. Magandang pasang ginawa ni Kevin Kiambao papunta naman sa recipient na si Justin Brownlee. Pinanis si Justin Brownlee ang depensa dito ng kupunan ng Macau Black Bears. Dahil yan mga ropa sa magandang pasan na kanilang ginawa, outcome nito mga ropa, 2 points na na-convert dyan ni Justin Brownlee. At dito sa may first half na to mga ropa, magandang performance kagad ang pinakita ni Kevin Kiambao. Sobrang efficient ni KQ sa may 3-point area. Numerous 3-pointers din ang pinakawala ni Kevin Kiambao dito sa may first half mga ropa. At the same time, tinulungan din siya dyan ni Justin Brownlee. Actually mga ropa, silang dalawa nga ang halos pumuntos dito sa may first quarter at sa may first half mga ropa. Nagtulong ang dalawang players yan para kahit papano makascore ang kupunan ng Gilas Pilipinas. At ito mga ropa, tingnan natin tong play na ginawa ni Justin Brownlee at the same time ni AJ Edu. Ang mayroon na bola dito sa may ibabaw mga ropa, transition to si Justin Brownlee. At tingnan natin dito mga ropa, dito pa lamang sa may ibabaw ay nakaset agad ng screen dyan si AJ Edu. At ang purpose niyang screen na yan, syempre mga ropa, ay para makawala si Justin Brownlee or ano kaya mga ropa, magkaroon ng magandang play na magandang setup ang kupunan ng Gilas Pilipinas. Pero ang aim dito ni Justin Brownlee mga ropa ay nakatitig siya dito sa may defender ni AJ Edu. Kung kahit pagkagamit dito ng screen ni Justin Brownlee dito sa may ibabaw, drop defense to primary defender dito ni AJ Edu, enough space, enough separation kagad ang mayroon dyan si Justin Brownlee. At dito sa simpleng move na to at simpleng plays na to ni Justin Brownlee at AJ Edu, nakapukol ng 3-pointer dyan si Justin Brownlee. Pumasok ang 3-pointer dito ni JB32 mga ropa, basket is good yan. Yun nga lang mga ropa, talaga nga nangibabaw ang kupunan ng Macau Black Bears sa may first half. So cut the long story short mga ropa, nagtapos ang first half sa score na 63-46. Lamang ng 17 points ang kupunan ng Macau Black Bears. Malaking puntos
posisyon mga ropa at tambakol kagad ang kubunan ng Gilas Pilipinas dito sa may first half. Home court pa naman to ng kubunan ng Gilas mga ropa, kaya talagang nalulungkot ang mga fans dito pa lamang sa may first half ng laro. Ngayon mga ropa, pagkabukas sa second half, umarangkada kagad sa opensa ang kubunan ng Gilas Pilipinas. Tingnan muna natin ang depensa dito ng kubunan ng Macau Black Bears. Naka-zone defense sila dyan mga ropa. Pasa ni JB32 papunta dito kay CJ Perez sa may 3-point area. Nag-close out dyan ang kubunan ng Macau Black Bears. Si AJ Edo dito sa may baseline mga ropa at pasa ni CJ Perez. Si AJ Edo na ang bahala mga ropa. 2 points para kay AJ Edo. Basket is good. At nagkaroon pa ng transition offense dito ang kubunan ng Gilas Pilipinas mga ropa. At ang naging recipient niyan transition offense fast break na yan ay walang iba mga ropa kundi si Dwight Ramos. Nakapuntos din dyan si Dwight Ramos mga ropa. May kasama pa yung foul. Basket is good. At another one mga ropa. Heto magandang play ang sinet up dito ng kubunan ng Gilas Pilipinas. Cut dito ni CJ Perez mga ropa. Tendency outcome niyan. Open na open kaagad si CJ Perez para sa layup. Pero balikan natin yung play na yan mga ropa. Hindi mangyayari yan kung hindi dahil dito sa screen na to ni AJ Edu. Naharangan at nakuha ni AJ Edu sa screen niya ang primary defender dito ni CJ Perez, kung kaya't na-open si CJ Perez sa may lane para sa open layup. Basket is good. At tuluyan na nga nagkaroon ng run ng kubunan ng Gilas Pilipinas mga ropa, pati sa mga fast breaks mga ropa ay nakakapag-convert sila ng puntos. Agad mga ropa, CJ Perez na naman ang nagkaroon ng 2 points dyan. Easy money. At kahit papaano mga ropa, na-decode ng kubunan ng Gilas Pilipinas dito sa may second half ang depensa ng kubunan ng Macau Black Bears. At the same time mga ropa, ang pinaka-importante kasi dito, yung mga plays ng Gilas Pilipinas ay pumapasok yung kanilang mga tirada. Katulad nito mga ropa, alam ng kubunan ng Gilas na nakamando-man zone defense din ang kubunan ng Macau Black Bears. Kick out ng bola papunta kay Dwight Ramos dito sa may 3-point area. Basket is good yan para kay Dwight Ramos mga ropa. At ang gandang cut ang ginawa ni AJ Edo papunta dito sa may gitna na nagresulta sa slam dunk niya mga ropa. Magandang pasa at anticipation din naman ang ginawa dyan ni JB32. Nagkaroon nga ng sunod-sunod na puntos dito ang kubunan ng Gilas Pilipinas mga ropa. Nagkaroon sila ng run dito sa may third quarter. At eventually mga ropa, dahil sa firepower at sa init ng kubunan ng Gilas Pilipinas dito sa may pagbubukas ng third quarter, sa isang iglap mga ropa na pababa sa 2 puntos ng kubunan ng Gilas Pilipinas ang kalamangan ng Macau Black Bears. 69-67 ang score mga ropa. What a block ang ginawa dito ni Dwight Ramos para sa depensa ng kubunan ng Gilas Pilipinas. Mid-range jumper dito ni JB32. Sunod-sunod na puntos ang kubunan ng Gilas mga ropa. Dwight Ramos sa may putback at nagkaroon din ng magandang penetration dito si Dwight Ramos para magkaroon ng easy 2 points. Basket is good. At another good play na naman ang ginawa ng kubunan ng Gilas Pilipinas. Kick out na naman ang bola dito sa may 3-point area sa may left side or 3-pointer papunta kay Scottie Thompson. Hindi naman binigo ni Scottie Thompson ang pasa na yan mga ropa. Open na open siya dyan. Basket is good para kay Scottie Thompson. Kaya nangyari dito mga ropa, pagpasok ng 4th quarter, 2 puntos na lang hawak ng lamangan ng kubunan ng Macau Black Bears. Nagpalitan naman ng puntos ang 2 kubunan pagbubukas ng 4th quarter mga ropa. Puntos sa kubunan ng Gilas Pilipinas. At the same time mga ropa, pumupuntos din yan ang kubunan ng Macau Black Bears. Yun nga lang mga ropa, hetong ang play na to ng kubunan ng Gilas sa kung saan aatake sila sa may kick out sa may 3-point area ay naging lethal dito sa may second half. Pumapabor sa Gilas Pilipinas ang kanilang mga plays na sineset up. Open na open si JB32 dahil sa play na yan dito sa may left side corner 3-pointer. Pinakita ko na to kanina mga ropa, itong play na to na ginamit ng kubunan ng Gilas Pilipinas. Talagang nag-benefit ang kubunan ng Gilas dito sa may play na to. Basket is good para kay Justin Brownlee. Sumagot naman dyan ang kubunan ng Macau mga ropa sa kanilang 2 points. Yun nga lang din sa may 4th quarter nang ibabaw si Justin Brownlee at nag-take over mode siya. Ang nangyari dito sa possession na to mga ropa, split action play ang ginawa ng kubunan ng Gilas Pilipinas. Nakaibabaw si Justin Brownlee dito sa may top of the key 3-pointer. Open na open si JB32 dyan sa may split action play na yan. Dalawang magkasunod na 3-pointers na naipasok dito ni JB32. Easy money, no problem. At another one mga ropa, na open na naman si JB32 dito sa may left side or 3-pointer. Good find na ginawa dito ni Scottie Thompson mga ropa. Same play na naman yan. Tatlong magkakasunod na 3-pointers ang binakulan dito ni Justin Brownlee at lahat yun mga ropa ay pumasok. Kaya sa isang iglap mga ropa, napanghawakan ang kubunan ng Gilas Pilipinas sa kalamangan. 90-85 ang score dito sa may 4th quarter. Good transition play pa ang ginawa dito ng kubunan ng Gilas Pilipinas mga ropa. AJ Edo papunta kay Kevin Kiambao. Basket is good na yan mga ropa, may kasama pang foul. Yun nga lang mga ropa, hindi agad-agar ang sumuko dyan ang kubunan ng Macau Black Bears. Magkakasunod na puntos din ang kanilang pinakaulan dito mga ropa at nagbigay din ng pressure sila sa depensa para makakuha sila ng steal mga ropa at magkaroon ng 3-pointer. Kaya sa 3 minutes ng 4th quarter mga ropa, nagdikitan pa talaga ang laban. Pero ang Gilas Pilipinas mga ropa ay mayroong Justin Noypi. Hawak ni Justin Brownlee ang bola dito sa mid-range mga ropa. Favorite na favorite yan ni Justin Brownlee. No help defense against sa kanya mga ropa. Kaya ang kinapitalize na to ni Justin Brownlee tong pagkakataon na to. Pinanis naman ni Justin Brownlee ang depensa ng kubunan ng Macau Black Bears. Basket is good para kay JB32. Crucial shot yan mga ropa. Sumagot pa dyan ang kubunan ng Macau Black Bears mga ropa. Yun nga lang si Chris Newsom ay nakakuha ulit ng crucial
mid-range jumper dito para kay Chris Newsome. At after pa nito mga ropa, nakawala na naman si Justin Brownlee dito sa may 3-point area. Sobrang init ni Justin Brownlee dito sa may 4th quarter mga ropa. Siya ang sumunog sa depensa ng kupunan ng Macau Black Bears. Basket is good para kay JB32 sa may 3-point area. At sinelyuhan na ni AJ Edo ang comeback ng kupunan ng Gilas Pilipinas sa slam dunk na to mga ropa. At eventually, natapos ang comeback, panalo pa ang kupunan ng Gilas Pilipinas. Talo na, nanalo pa ang kupunan ng Gilas Pilipinas sa may send-off game na to kontra sa kupunan ng Macau Black Bears. Mga ropa, ang gandang game at performance ang pinakita dito ng kupunan ng Gilas Pilipinas. At syempre, pasasalamat sa Macau Black Bears para sa friendly game at sobrang intense game na to. Pero kayo mga ropa, ano masasabi nyo dito sa performance na to ng kupunan ng Gilas Pilipinas? Sa tingin nyo mga ropa, ay ready na ba sila sa paparating na tournament na kanilang haharapin? Pwede kayo mag-comment dyan sa baba ng opinion mga ropa. Huwag kayo mahihiya, magkwentuhan tayo.